Good morning, a blessed church! Yan, papuri sa Panginoon sa panibagong umaga na binigay niya sa atin upang sama-sama na naman tayong magpuri sa Kanya. But before that, I want to read to you Psalm 57. Ayan, it's a miktam of David when he fled from Saul in the cave. So, yung sitwasyon niya dito, he fled from Saul in the cave. Medyo talagang may difficulty kasi hinahabol siya ng king of the land, a madman. He's running from a madman and talagang mahirap yung sitwasyon kasi nasa cave pa siya, no? So, ito yung sinabi. Be merciful to me, O God. Be merciful to me. For in you, my soul takes refuge. Alam ni David na kung kanino siya magte-take refuge. In the shadow of your wings, I will take refuge. Till the storms of destruction pass by. I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. He knows then na si God i-fulfill yung purpose sa buhay niya, even though nandun siya sa midst ng parang hindi mangyayari yung purpose, pero still he is declaring that God will fulfill His purpose for his life. He will send from heaven and save me. He will put a shame to him who tramples on me. God will send out His steadfast love and His faithfulness. David knows that God is steadfast in His love and He is faithful. My soul is in the midst of lions. Pero yung dinescribe niya na yung soul niya is in the midst of lions. So makikita natin how difficult it is yung sitwasyon niya at the moment. I lie down amid fiery beasts, the children of men whose teeth are spears and arrows, whose tongues are sharp sword. But ito yung sinabi niya. At sa mga huli pang mga sinabi niya dito sa Psalm 57, pinraise niya si God. Even yun ang mga nangyayari sa buhay niya at the moment. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. They set a net for my step, my soul was bowed down. They dug a pit in my way, but they have fallen into it themselves. My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make melody. Awake my glory. Awake, O harp and lyre. I will awake the dawn. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great to the heavens. Imagine how great na yung heavens, pero David is declaring the steadfast love of the Lord is great to the heavens, your faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. So, in this psalm, makikita natin how difficult yung sitwasyon ni David. It's pwede nating i-compare with us na minsan we are in a difficult situation, but still we know who made the promise and mapagkakatiwalaan yun. We know who God is. He is faithful. He is steadfast in His love for us. Kaya makakasing pa rin tayo kay Lord, makaka-praise pa rin tayo kay Lord, even though yun ang mga nangyayari sa atin at the moment. So, let's praise God today, and He is worthy. He is worthy of our praise. Let's sing to God the steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Thank you, Lord Jesus. Thank you po that in every season of our lives, you are here with us, Lord. Thank you for your faithfulness, Panginoon. We worship you, God. We praise you, Lord. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Yes, Lord. Thank you, God. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it Thank you for your faithfulness. We praise you, God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. You're worthy, God. We praise you. Praise your name.
Ang sarap magpuri sa Panginoon, ano? Let's continue to worship our God. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. You're holy, you're righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. You're holy and righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Yes, Lord, we will worship you for who you are, God. My soul secure, my soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. Again, my soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord, for this morning, Panginoon. Thank you, Lord, for giving us the privilege to worship you, to praise you this morning, Father God. Lord, we give you all the glory and praise, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Isang maaraw na umaga po sa inyong lahat.
Sa pagkakataong ito, kunin po natin ang ating mga kani-kaniyang Bibles. Buksan po natin sa ating main text for this sermon series, Proverbs 6:16 to 19. Proverbs 6:16 to 19. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman: kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. At dumako rin po tayo doon sa ating featured passage for today, Genesis chapter 4, 1 to 10. Genesis chapter 4, verses 1 to 10. Ito po ay patungkol kay Cain at Abel. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito." Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, "Abel, pumunta tayo sa bukid." Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan ang kapatid mong si Abel?" Sumagot siya, "Hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ni Yahweh, "Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sama-sama po tayong dumulog sa kanya sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang umagang ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Lord, sa pribilehiyo ng pananambahan. Salamat, Lord, dahil sa loob ng isang linggo may isang araw na pwede kaming ilaan ng sama-sama, sabay-sabay, para luwalhatiin ang iyong pangalan, para kilalanin na lahat ng lakas, talino, resources, at kung ano-ano pa na ginamit namin, Panginoon, ng sa buong linggo ay nagmula, Panginoon, sa iyo. Para kilalanin, Lord, na kung wala ka sa buhay namin, wala po kaming magagawa. And this is the point of this day. We just want to worship you. We just want to honor you. We just want to be guided by you. And so at this point, Lord, we ask that you guide us through your word. Mangusap ka po sa amin, Panginoon. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran, Panginoon. At ikaw po ang manguna. Ikaw po, Panginoon, Lord, ang pagmulan ng lahat ng karunungan at ng mga hakbanging kinakailangan naming lakaran bilang iyong mga anak. Salamat, Lord, sa iyong mga pagpapala, sa mga kagalingan na ipinaranas niyo, Panginoon, sa amin, sa iyong mga pagpapala, iyong mga provision, Panginoon. At alam namin magkapatuloy ito, Panginoon, sa habang panahon. We give you all the glory and praise today. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Okay. Muli, isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. May kainitan po ang panahon ngayong araw na ito. Ano po? Last week, we were introduced to the very first liar. Ipinakilala po sa atin ng Biblia. Ang kauna-unahang sinungaling sa kasaysayan. The source and inventor of it, wala pong iba kundi si Satan.
So we talked about the number 2 among God's hate lists, on God's hate lists, no? At natutunan din po natin last week na ang kasalanan po ng pagsisinungaling ay unti-unti pong kumapit at kumalat sa puso ni Eva. At siya po ay na-deceived. Eve was deceived into thinking that God's word is not reliable enough. So he was deceived to question God's word and character. Pinagdudahan niya hindi lamang ang salita ng Diyos, kundi ang katangian ng Diyos bilang isang mabuting Diyos. Ngayon naman po, ipakikilala sa atin ng Biblia ang kauna-unahang pagpatay sa kasaysayan ng sangkatauhan. So this is the very first murder in human history. At nawa po wag nating maisip, wag sana tayong matukso na isipin na itong ating pag-aaralan ngayon mula sa salita ng Diyos ay hindi masyadong interesante. Kasi pwede po nating maisip in pride na, anyway, wala pa naman akong, maliban sa lamok at langaw, wala pa naman akong napapatay sa aking buhay. Good kung wala pang napapatay, You have not killed anyone yet. Pero it is also very important for us today na maunawaan, na una-una po sa lahat po tayo, lahat po ng sangkatauhan, ang buong sangnilikha po, ay nadumihan, nadumisan, at na-corrupt ng kasalanan. We are all potential murderers. Lahat po tayo ay may kapasidad at may kakayahan na pumatay. Aminin man po natin o hindi. Lahat po tayo may kakayahang maging Hitler. Kung hindi po natin iingatan ang ating mga puso, we can also be a murderer and no one is exempted. Pangalawa, ipinaliwanag din po sa atin ni Jesus, batay sa kanyang turo, na ang pagpatay ay hindi lamang po patungkol dun sa akto, dun sa aktwal na pagpatay o pagkitil ng buhay. No? Pinaliwanag po sa atin ni Jesus sa kanyang turo, ang espiritu at ang puso na nasa likod po ng pagkitil ng buhay. At ano po yon? Yung pagkamuhi. And on this basis, naniniwala po ako na ang bawat po isa po sa atin, minsan sa ating buhay, ay nakapatay na in the basis of hatred that we chose to keep in our heart against our brothers, against other people. So baka nga po marami sa atin, tayo po ay guilty of committing a massacre. Now, inasmuch as God's hate list refers to the ungodly people who do the acts of sinning deliberately, we must understand that even those who profess to be Christians can be murderers too. Bagamat yung Proverbs 6:16-19 na ating pong pinag-aaralan sa God's Hate List sermon series ay tumutukoy sa mga tao na tahasang sumasalangsang sa kautusan ng Diyos, tahasang bumabastos sa Diyos. These are talking about the ungodly people who are deliberately violating the commands of God without reverence for their Creator. Mahalaga rin pong maunawaan natin na kahit po tayo ng mga Kristiyano, kahit po tayo ng mga anak ng Diyos, ay maaari pa rin bumagsak o mahulog sa pagkakasalang ito. And that's the reason why this is a very important topic for each one of us. Pag-aaralan po natin ngayon ang buhay at ang pagkabagsak po ni Cain. Isa pong character sa Bible that had shed his hands with not just an innocent blood, hindi lang po inosenteng dugo ang kanyang kinitil, ang kanyang pinatay, kundi inosenteng dugo ng kanyang sariling kapatid. So this is number 3 on the God's hate lists. And this sermon is entitled, Hands That Shed Innocent Blood. Okay? Magkaroon po tayo ng kaunting background patungkol kay Cain. The name Cain is the Hebrew word for acquired. Okay? Sa ibang translation, ginamit po yung word na gotten. I have gotten a child. Okay? At makikita po natin sa verse 1 pa lang, pinapupurihan po ni Eva
ang Diyos. Dahil po siya ay tinulungan ng Diyos sa kanyang pagbubuntis at sa kanyang pagluluwal kay Cain. Isipin po natin kung gaano kahirap para sa isang ina, kauna-unahang ina, no? ng sangnilikha, ang magluwal ng isang bata. Isipin po natin, ito po yung mga pagkakataon na wala pa namang doktor, wala pa namang mga obstetric nurse na aalalay sa atin, wala pang mga kumadrona at kung ano-ano pa, hindi po ba? But Eve acknowledged God in her pregnancy, no? So, ito po'y bagong experience sa kanya. Ito pong kauna-unahang pagbubuntis. At dahil po rito, pinangalanan niya po ang kanyang anak, ang kanyang panganay na Cain, na ang ibig sabihin, acquired. Nagkaroon ako ng anak dahil sa tulong ng Diyos. Yun po ang kanyang sinabi. At hindi po nagtapos kay Cain ang story. After Cain, nanganak pong muli si Eva ng isang lalaki na ang pangalan po ay Abel. Abel means breath. And is the word translated vanity at least 38 times in Ecclesiastes. So, ang ibig sabihin po ng Abel na pangalan ay breath, hininga. Pero sa maraming pagkakataon po, hindi bababa sa 30 ulit, ginamit po itong salitang Abel. Nang ibig pong sabihin din ay vanity or meaningless. Walang kwenta, no? Or quick, na parang vapor. Ito po ang paglalarawan ng manunulat ng Ecclesiastes sa paggamit ng salitang Abel. So doon pa lang sa mga pangalan, meron na po tayong matututunan kaagad, ano? Yung pangalan po ni Cain, ipinapaalala po sa atin ng Diyos na ang buhay ay nagmula sa Kanya. At sa pangalan naman po ni Abel, pinapaalala sa atin ng Diyos na ang buhay ay maikli lamang. So yung Cain at Abel na pangalan pa lamang po ay mensahe na mula sa Panginoon. Now, ang nakakalungkot po, ito rin po ang kauna-unahang sibling rivalry sa kasaysayan ng daigdig. Kayo po ba ay may mga kapatid? Kamusta po ang inyong relasyon sa inyong mga kapatid? Meron po bang kompetensyang nangyayari? Meron po bang mga pag-aaway na nangyayari? Meron po bang inggitan na nangyayari? Tapakalaki po ng tungkulin ng mga magulang para maiwasang maiparamdam ito sa kanilang mga anak. We don't know the background story in full detail dito sa Genesis chapter 4, but we know for sure na nagkaroon ng kompetensya at inggitan between Cain and Abel, no? At ito po hindi bago sa Biblia. Sa aklat ng Genesis po, many times na itala po ang maraming sibling rivalry. Pag sinabing sibling rivalry, competition or pag-aaway, hindi pagkakasunduan ng mga magkakapatid. Si Ishmael po, he persecuted Isaac na kanyang sariling kapatid. Si Jacob naman po ay naglayas para magtago sa kanyang kapatid na gusto siyang patayin. Walang iba kundi si Esau. At yung mga kapatid naman po ni Joseph ay pinagtangkaan ng kanyang buhay. Pero eventually, nagbago, imbis na siya ay pagtangkaan, pinagkakitaan na lang siya. Siya ay ibinenta bilang isang alipin sa Ehipsyo. No? Now, when sin entered the human race, it gave us dysfunctional and fractured families. Isa po ito sa napakatinding epekto ng kasalanan. Kaya po, ang kasalanan hindi talaga dapat nating minamahal. Kung meron po tayong damdamin patungkol sa kasalanan o patuon sa kasalanan, walang iba po yun kundi galit. Kung paanong ang Diyos ay galit sa kasalanan, kailangan po ang mga anak ng Diyos ay galit din dito. Okay? Dahil ito po ang dumurog, sumira, nagwasak sa atin. Hindi lang individually, it destroyed families in the human race. Ito po ang dahilan kung bakit may dysfunctional and fractured families sa ating buhay. No? Kaya kapag may broken families, hindi po ba? Hindi natin sinisisi basta-basta lang yung ating mga magulang, no? But we go as far as that original fall na dinanas po ng ating pinaka-original na magulang, si Eva at Adan. No? And
Sa pamamagitan po noon, sinasalamin natin kung gaano katindi ang epekto ng kasalanan sa ating buhay. So, it brought dysfunctional and fractured families. Now, I understand, no? By just mentioning dysfunctional and fractured families or broken families, marami sa inyo, nakukurot na kaagad ang puso at naiiyak na at nasasaktan na dahil maaring nahawakan ko ang inyong sugat. Paumanhin po. But I always say, nung ako po yung naging guro sa isang private na high school, isa po sa mga naaalala ko is when I talked about broken families. Karamihan po sa aking mga estudyante that time, they cried. No? Most of them cried. Ilan lang po yung mga hindi makarelate dahil ang pamilya nila ay buo. Many of them grew up without a father. Some grew up without a mother. A few of them grew up without both. No? At isa sa mga lagi kong pinapaalala sa mga estudyante ko before, you may have grown up without the presence of a father or a mother. Maaring lumaki ka na wasak ang iyong pamilya. Wala ka magagawa doon sa bagay na yun. But you have the responsibility, and by God's grace and for His glory, you are given the capacity to build a family of your own. So make sure na yung bubuuin mong pamilya ay hindi kayang wasakin ng kaaway. So isa po yan sa napakahalagang bagay na kailangan nating matutunan. Now, we can never blame God for dysfunctional families. We can never blame God for the broken families na nagisnan natin sa ating buhay. Kasi po, sa simula pa lamang, makikita po natin sa Biblia na sinesecure niya ang setup ng family. No? So it is remarkable, kahanga-hanga po na makita that the 10 Commandments reflect God's good intent to guide and protect families. Yung mga nauna po, pinapakilala po ng Diyos kung sino dapat ang sentro ng isang pamilya. Kung sino dapat ang inuuna at pinaglilingkuran ng isang buong pamilya. And the rest, secures relationship between a husband and a wife. It also secures the respect that parents ought to receive from their children. Nakikita po natin. Sa 10 Commandments pa lang po, makikita natin ang napakatinding hangarin ng Panginoon na alagaan ang bawat pamilya. And to neglect these commandments equates to welcoming destruction. At ganun na nga po ang nangyari. Mas gusto po nating dumiskarte ng sarili natin kaysa sundin ang utos ng Panginoon. And the result is destructive. Okay? Now, tumungo po tayo sa ating mga punto. Pag-usapan po muna natin yung characteristics ng kamay bago naging murderer, bago naging mamamatay tao si Cain. Ano pong makikita natin? We see that he possesses working hands. We see this in verses 1 and 2. Sabi, now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. And again, she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain, a worker of the ground. Okay? So bago pa naging murderer itong si Cain, he was once a simple worker. Pwede nating ibigay ang parang pwede nating bigyan ng kaunting papuri naman si Adan sa puntong ito. Kasi most likely, Adam taught them well when it comes to the theology of work, to the principle of work. Ang paggawa po, kung kayo po ay mayroong trabaho, ipagpasalamat sa Diyos. Dahil ito po ay isang napakagandang bagay. Ito po ay regalo mula sa Diyos. Contrary doon sa ating iniisip na ang trabaho ay sumpa, ito po talaga ay pagpapala at pribilehiyo na pinagkaloob ng Diyos sa tao. Okay? So, Adam certainly taught his sons, Cain and Abel, why they worked. Because it was part of God's creation mandate. And they were co-laborers with God. We see this in the early chapters of Genesis. Okay?
So wag tayong reklamo ng reklamo, no, doon sa ating mga trabaho. Lalong-lalo na kung tayo ay nasa ministry, kung tayo po ay may ministry na ginagampanan sa simbahan, yan po ay ikagalak. Yan po ay ikatuwa at hindi dapat pinagmumulan ng ating ng pangit na damdamin. Okay? Bagamat mahirap po, no, piliin po natin na tingnan ito bilang isang pribilehiyo. Now, work is not a punishment. Hindi po ito sumpa. Hindi po ito sumpa dahil sa kasalanan. Kailangan po nating maintindihan mabuti na ang sinumpa po ng Diyos ay ang lupa. No? Hindi po sinabi ng Diyos na, dahil ikaw ay nagkasala, bibigyan kita ng trabaho, pahihirapan kita. Hindi po, kasi po, sa simula pa lang po, bago po mag-fall si Adam and Eve, there was already work. Okay? Adam is already fulfilling a task of overseeing the creation. Hindi po ba? There's already work. Kaya lang, work became tough. No? Bakit po? Kasi sinumpa ng Diyos ang lupa. So, yun po ang dahilan. No? So, work became difficult. Okay? So, for Adam, perhaps the boys asked, siguro itong si Cain at si Abel, nagkatanong po sa kanilang, sa kanilang tatay. No? Tay, bakit naman ganito? Ang hirap-hirap naman magtrabaho. Ganito ba dati? Siguro sa kanilang conversation na ikwento na ni Adan sa kanila. Okay? Malamang, no? Yung nangyari kung bakit naging mahirap yung kanilang lagay when it comes to working. Okay? It is because God had cursed the ground in line with, as a punishment to Adam's own disobedience. Makikita po natin to sa Genesis chapter 3, verses 17 to 19. Ang sabi po sa bahagi nito, "Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles," yung mga damo-damo pala po at mga tinik, ay bahagi po ng sumpa, no? "Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread." Okay? So naging mahirap yung pagtatrabaho dahil dito. Okay? Pero itong tanong marahil na ito ng kanyang mga anak, no? Tay, bakit ang hirap magtrabaho? Bakit ang tigas ng lupa? Bakit hindi ka agad tumutubo ang halaman? Siguro napapailing-iling si Adan kasi nung mga panahon niya, no, we can imagine na ang mga lupa ay hindi naman kailangan bungkalin, maaaring hindi naman kailangang diligan dahil yung batis ay kusang dumadaloy sa mga halaman. Maaring ang mga pagkain ng mga prutas ay pinipitas-pitas lamang. Maaring magtanim ka ng butong ngayon, tapos kinahapunan, mayroon na agad. Ano? Definitely yung case natin ngayon. At yung mundo na kinamulatan po ni Cain at Abel ay ibang-iba sa nakigisnan po ni Adan. No? But this question might have given Adam an opportunity to remind his sons of God's promise na darating ang pagkakataon, the creation, although it has been corrupted, will be redeemed. A Redeemer will come one day, and the whole creation will be set free. Palalayain ang sangnilikha mula sa pagkakatali nito sa kasalanan. Okay? Kung kayo po ay nakakadalo po ng Theo Thursday, syempre tuwing Thursday po yan, naku po, nung nakaraang Thursday, napakaganda po ng aming tinalakay, yun ay introduction pa lang po sa Christology. And we can find na sa Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, meron na tayong tinatawag na gospel proclamation. It is called by theologians as the first gospel proclamation. No? Talking about Genesis chapter 3. Okay? So sa simula pa lang, binabanggit na po ng Biblia sa Genesis ang intention ng Diyos na tubusin ang sangnilikha mula sa damage at presensya ng kasalanan. Okay? So they have working hands. Si Cain po ay farmer, habang si Abel naman po ay isang pastol. Okay? Now, let's go to the second point. Hindi lang working hands ang tinataglay ng magkapatid na ito. They also have worshiping hands. Hands that worship. We see this in verses 3 to 7. Let me read. "In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. And Abel
also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. The Lord said to Cain, "Why are you angry, and why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it." Okay? So bukod po sa pagtitrain ni Adan sa kanyang mga anak upang gumawa, okay, upang magtrabaho, sigurado po that Adam and Eve taught their children also about the Lord and the importance of worshiping Him. Sabi po ni Warren Wiersbe, sa isa sa kanyang mga quote, "Workers need to be worshipers or they may become idolaters, focusing on the gifts and not the giver, and forgetting that God gives the power to work and gain wealth." Okay? So sa mga pagkakataong ito po, napakadali lang i-neglect yung panahon ng pagsamba, no? Yung Sunday na neglect ng madalas, hindi na po natin nakikita na ganon kahalaga. Anyway, may replay naman, no? May, minsan nagkakaroon tayo ng maliit na tanaw patungkol sa ating sama-samang pananambahan. Hindi po ba? Pero makikita po natin yung dahilan ng Diyos kung bakit ito po ay kanyang in-institute. Ito po ay binigay niya sa atin bilang mandato, ang pananambahan. Why? Napakahalaga po na hindi lang tayo manggagawa. In fact po, ang isang manggagawa ay dapat marunong ding sumamba. No? Hindi tayo pwede. Kaya nga po, isa sa mga dapat nating i-consider bilang isang simbahan kapag po tayo ay pipili ng mga manggagawa, mga ministers, lalong-lalo kung leaders, workers, okay? Hindi po pwede na involved sa ministry tapos hindi naman po uma-attend ng worship service, no? O hindi pinapahalagahan ang ating mga worship service, no? So for this reason, we spend our weekdays working. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magtrabaho. And then we set apart the Lord's Day as Christians for a day of worship. Di po ba? And this reflects the idea of the fifth commandment. So napakahalaga po na makita po natin yan. And God accepted Abel and his sacrifice and not Cain's. No? So tinanggap ng Diyos si Abel at ang kanyang offering, pero hindi niya tinanggap, hindi niya kinalugdan si Cain at ang hain nito. No? Yun po ba talaga ay dahil sa alay? Marami pong nagtuturo, no, na kasi hindi best yung binigay ni ni Cain sa Diyos. Tapos ang binigay ni Abel yung kanyang best fruit, no? As much as kahit paano yun ay may katotohanan dahil hindi naman po talaga mapaghihiwala yung nature ng ating pag-o-offer doon sa puso natin bilang nag-o-offer, no? Ang pinakamahalagang makita po natin, hindi po kinulugdan ng Diyos ang hain ni Cain, hindi dahil sa offering, kundi dahil kay Cain mismo. No? Cain's heart wasn't right with God. Hindi po maayos ang kanyang puso sa Panginoon. Ibig sabihin, he's not immersed into that type of relationship that Abel possesses with God. No? Magkaiba po sila ng antas ng relasyon. Bagamat sila yung magkapatid, parehong tao, at parehong may kakayahan na mag-alay sa Panginoon, magkaiba po ang laman ng kanilang puso patungkol sa Diyos. Okay? Okay? Now, it was by faith that Abel offered a more acceptable sacrifice than Cain. Sa Hebrews 11:4, yan po ang sinasabi. Na yung offering po ni Abel is because of the faith that he possesses. Okay? Now, may correction po ako. Fourth commandment daw po yung
yung honor the Sabbath. Pakicheck nga po. Check nga. Fourth commandment. I stand corrected. Okay, thank you. Now, it was by faith that Abel offered a more acceptable sacrifice than Cain. So ano pong ibig sabihin nito? It means that Abel had faith in God and he was right with God. Ibig sabihin, meron siyang pananalig sa Panginoon. Talagang Diyos ang turing niya sa Diyos. No? At ito po'y hindi tinataglay. Ito po'y relasyon na hindi tinataglay ni Cain for some strange reason. We do not know why. But the Lord is giving us a contrast sa pamamagitan po ng buhay ni Abel at ni Cain. Okay? So, dahil po tama ang puso ni Abel sa Diyos, hindi problema sa kanya na magbigay ng todo sa Panginoon. Abel brought the best that he had and truly sought to please God. But Cain did not have the attitude of faith. Okay? Sa 1 Samuel 15:22, ang sabi po, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Okay? So sinasabi ng Diyos dito sa 1 Samuel 15:22 na higit pa sa inyong mga hain, ang higit kong pinahahalagahan ay ang kondisyon ng inyong puso. Ang puso ba natin ay handang sumunod sa Panginoon, handang magpasakop sa Panginoon? That is what primarily pleases the Lord. Okay? Now, nang i-reject po ng Diyos si Cain at ang kanyang hain, ano pong naging reaction po ni Cain? He became very angry. Yung Hebrew word po dun sa angry dito, okay, implies that he was burning with anger. Hindi lang po ito yung galit na kinimkim at hindi nagsasalita. He was burning with anger. We can imagine Cain na talagang nagwawala, no, at maaring nagmumura, I don't know, no, talagang nag-iisip ng sobrang tindi. So kinimkim niya yung galit at hinayaan niya itong lumago sa kanyang puso. Okay? At nakita po ito ng Diyos. At nakakatuwa ang Diyos talaga, no? The Lord does this to us. Hindi lang po kay Cain. Tingnan po natin kung ano nangyari. The Lord counseled Cain. The Lord was there like a father. In fact, He is the Father, no? Explaining and warning Cain about a potential danger. Ano pong sabi ng Diyos sa kanya? Oh, ba't ka naman nagagalit? Bakit ganyan ang mukha mo, Cain? Paano naman kitang kalulugdan? Hindi mo naman inayos. No? Nakita po natin yung paraan ng Diyos ng pakikipag-usap at binigyan niya ng babala si Cain. Ang sabi niya, ang kasalanan kapag hinayaan mo para itong mabangis na hayop na unti-unting lalapit sa iyo para ikaw ay lapain. Better not open the door. Huwag mong bubuksan ang pintuan para makapasok ang kasalanang ito. Wow. Kung ang Diyos ang ating counselor, no? Makikita natin talaga, wow. Parang napakatigas na ng puso natin para hindi siya sundin, hindi po ba? At ganun nga po ang nangyari kay Cain. Pinapasok niya po ang mabangis na hayop sa kanyang pintuan. And now we go to the third and last point. Let's talk about the murdering hands of Cain. Murdering hands. We see this in verses 9 to 10. Then the Lord said to Cain, "Where is Abel your brother?" he said. "I do not know. Am I my brother's keeper?" And the Lord said, "What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground." Ano pong nangyari kay Cain talaga? Pinatay niya po ba si Abel ng biglaan lamang? Siya po ba'y gumising isang umaga at nasabi niya, parang, ano kayang pwedeng gawin? Bored na ako sa buhay ko. Kitiling ko kaya ang buhay ng aking sariling kapatid. Ganon po kaya ang proseso nito? Hindi po. At first, Cain has pride. Yun talaga ang punot dulo ng lahat, ano po? Nang makita niya na kinalugdan si Abel at yung kanyang hain ay nireject. No? Pride must have entered his heart. No? He must have told himself, ang bihira.
Bakit siya lang ba ang karapat-dapat? Yung hain niya lang ba maganda? Nakakalalaki to Nakaka-insulto to No? First, there was pride in his heart. And then there was jealousy. No? And then there was lying. Di po ba? Nung tinanong siya ng Panginoon, Cain, alam mo ba, nasaan ang kapatid mo? Alam naman ng Diyos kung nasaan si Abel at kung anong ginawa ni Cain kay Abel. He was not looking for information. He was just asking as a test, no? To Cain. At ang sabi po ni Cain, ano ba ako, tagapag-alaga ba ako ng kapatid ko? na parang hindi niya alam. He lied. Nagsinungaling siya sa Diyos. Nagsinungaling siya sa kanyang sarili. So nakikita po natin yung pagdudugtong-dugtong ng God's hate list. Nakaka-amaze po ito kasi kapag pinag-aaralan po natin yung God's hate list, makikita po natin yung nature ng kasalanan. That one sin leads to another. Ito po ay magkakapatid. Now, because Cain was filled with jealousy, he had taken matters in his own hand and killed his own brother, Abel. Kung pinakinggan lamang po ni Cain ang payo ng Diyos, ang paliwanag ng Diyos, at yung mabiyayang imbitasyon ng Diyos sa kanya na sinabi ng Panginoon sa verse 7, no? Hindi siya kikitil ng buhay. Hindi siya magiging mamamatay tao. Sa palagay niyo po, gaano kaya katagal? Ilang araw kaya ang lumipas? O buwan kaya? O taon kaya? Bago na isipan ni Cain na patayin ang kanyang sariling kapatid? No? Hindi po natin alam kung gaano katagal yung duration. Kasi po, pag binabasa po natin ng Genesis, ang nakikita po natin ay parang style po ng mga pelikula. Hindi naman po kinukwento sa atin yung buong detalye, kundi binibigyan lang tayo ng spotlight scene. Hindi po ba? Ganito po ang kinukwento sa atin ng Bible. So we do not know how long it took bago patayin, bago tuluyang magdesisyon si Cain na patayin si Abel. Pero isa po ang sigurado tayo, he must have murdered his brother repeatedly in his heart before he actually committed the deed. Ito pong dahilan kung bakit sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus na ang pagkamuhi sa kapatid ay katumbas ng kamatayan. Okay? Ay, katumbas ng pagpatay. No? Yung hatred, yung anger na ating inaalagaan laban sa ating kapwa, laban sa ating mga kapatid, ay ina-address na kaagad ni Jesus at sinasabi niya, ang kanyang punto po, kung hindi natin iingatan ang ating puso sa galit, no? Most likely, tayo po ay matututong pumatay. Una po, proseso, papatayin natin yung tao sa ating isip. Papatayin natin sila paulit-ulit, no? At kapag yun ay lumago, papatayin natin sila sa mga taong nakakakilala sa kanila. We will kill their reputation. At kapag hindi pa po natin na-control ayon at yun ay sinakyan ng demonyo patuloy, no? Hindi po malabo na tayo po ay talagang pumatay ng aktwal. Kumuha na ng buhay. No? So hindi malabo na maisip nating mag-hire ng gunman o mismong tayo mismo ang maglagay ng dugo sa ating mga kamay. Huwag po tayo magmalaki na hindi tayo aabot sa ganoon because the Bible is true and our hearts are deceptive. So, that's probably what happened. Maraming pagkakataon, pinatay na ni Cain si Abel sa kanyang isip. Hinayaan niya na ang pagkamuhi ay lumaki sa kanyang puso. So, he was envious of his brother. Bakit po ba nagagalit si Cain kay Abel? Ano po bang ginawa ni Abel? Wala naman po. Wala naman po. Na? Maliban sa pagsamba sa Diyos. Maliban sa pagiging tapat sa Diyos. In short, Cain was angry at Abel because of the relationship that he has with God. Kaya lang po, taliwas dito, wala namang kagustuhan si Cain na magkaroon o magtaglay ng parehong antas ng relasyon sa kanyang Diyos. Okay? Cain was unwilling to get right with God. Sabi po sa atin sa John chapter 2, verses 9 to 11, kapag po namumuhi tayo sa iba, ito po ay marka, ito po ay tanda na hindi talaga tayo lumalakad sa katotohanan, hindi tayo lumalakad sa liwanag. And that we don't have God's love in our hearts. Okay? Pag pinag-aralan po natin yung kasalanan na ginawa po ni Cain, mga kapatid,
makikita natin kung gaano ito kalala. Hindi lang po ito simpleng krimen. Okay? Una po, the murder was not motivated by sudden passion. Hindi po ito nga yung biglang isang araw lang na pagtripan ni Cain na patayin ang kanyang kapatid. Ito po ay carefully premeditated. Pag sinabing premeditated, ito po ay plinano ng mahusay. Ito po ay pinag-aralan, plinano, at isinagawa ng talagang walang kahit anumang remorse. No? It was planned and deliberate. Okay? Number 2, Cain did not kill a stranger in defense. Hindi namatay si Cain dahil hindi pumatay si Cain dahil ipinagtatanggol niya ang kanyang buhay. No, there was no threat in his life, mga kapatid, ano? So makikita natin dito, he murdered his own brother out of envy and hatred. Kaya niya pinatay si Abel dahil sa pagkamuhi at pagkainggit. Furthermore, makikita rin po natin that Cain did it after being at the altar to worship God and in spite of God's warning and promise. Do you remember what Jesus taught us about this? Kapag tayo raw po ay may hain, no, sa Kanya, may offering tayo sa Kanya, tayo nananambahan, ang sabi ng Diyos sa atin, bago mo ialay yan, makipag-ayos ka muna doon sa iyong kapatid. No? Kasi pinapakita po sa atin ng Panginoon na mas pinapahalagahan niya ang ating mga relasyon kaysa sa ating mga hain. So, what we see here is that Cain killed Abel after worshiping God, his own brother, in spite of God's warning and promise. At kahuli-hulihan po, nang magawa na po ni Cain ang karimari-marim na kasalanan ito ng pagpatay, parang wala namang pagsisisi tayong makikita. Walang repentance o pagsisisi man lang na makikita tayo kay Cain. He took it very lightly and tried to lie his way out of it. The original word for kill used in the text means to slay, katayin, implying ruthless violence, especially private violence. Marami pong nagsasabi na malamang po pinukpok ni Cain ng isang malaking bato ang ulo ni Abel. Pero when we see the word kill, it was not just one hit lumalabas. Hindi lang po ito isang pukol, no? Kundi pa ulit-ulit na pukol, maaring nadurog na ang mukha ni Abel sa kanyang ginawa. Yung kill dito, yung original word na ginamit sa kill, it implies ruthless violence. Pagpatay ng walang awa, pagkatay, especially private violence. Okay? Now, gusto ko lang pong isingit, napakahalaga po na maintindihan po natin na ang Diyos po ay merong mga pinahihintulutang uri ng pagpatay. No? Ano po yon? Okay? Meron pong mga exemption to the rule. Katulad ng, halimbawa po, capital punishment. No? Yung tinatawag nating judicial killing. Pinahihintulutan po ng Panginoon ng Estado na kumitil ng buhay ng isang offender for the sake of peace and order. Okay? Kaya pag sinabi nating extrajudicial killing, ibig sabihin, yun po ay hindi motivated ng justice or fairness o ng peace and order. Yun po ay motivated ng evil intent, no? Ng mga abuso. Yun po ay kaya as Christians po, we do not support extrajudicial killing. But then, pagdating po sa usapang capital punishment, this is basically, that's something that we can never deny. Dahil ito po ay tinutukoy ng Diyos hindi lamang sa Old Testament law, but even in the New Testament text as well. Okay? Ano pa po? War killings. Kapag po may giyera and you are at the command of a superior, no? May mga pagkakataon talaga, lalo kung ikaw ay sundalo, no? Hindi nakakabawas ng iyong pagka-Kristiyano kung ikaw ay sundalo. Yung iba, ayaw ko magpulis, ayaw ko magsundalo. Bakit? Kasi masamang pumatay. Kaya lang po, ito po yung uri ng pagpatay na nakabatay pa rin sa hustisya, nakabatay pa rin sa pagsunod sa iyong superior, basta't ang pinanggagalingan ay hindi pang-aabuso at hindi kasalanan, no? Kung ito'y nakapaloob sa pagtatanggol sa isabayan, pagtatanggol sa komunidad,
na kung saan ikaw ay inatasang pangalagaan, yun po ay allowed. That is an allowed killing. No? Yung unintentional act of killing, may mga pagkakataon po, may mga tao po na nakakapatay dahil pinagtanggol nila ang kanilang sarili, pinagtanggol nila ang kanilang pamilya. And even in the Old Testament law, meron pong provision dun sa tinatawag nating cities of refuge. Yung mga nakakapatay nang wala naman silang intensyong pumatay, no? Ay pinapagtago doon sa cities of refuge kung saan hindi sila pwedeng paghigantihan. Hindi sila pwedeng gawa ng masama. Okay? Naintindihan po natin? So these are the killings that have been allowed scripturally in the Bible. Pero isa pong sigurado, premeditated murder of an individual is never God's will, most especially when the person is innocent. Okay? Hindi po pinahihintulutan ng Diyos ang uri ng pagpatay sa isang individual, sa isang tao. No? Pagpaplano, pagpatay at ang pananadyang pagkitil ng buhay sa isang tao, lalong-lalo na kung ito naman ay walang ginawang masama. And so we cry justice for those people na napagbibintangan o maaring naging biktima ng pangit na judicial system, no? Meron tayong karapatan na magsusumigaw at ipaglaban ang ganitong mga kaso, no? Because God hates injustice. He hates the murder of innocent lives. Now, makikita po natin dito, mga kapatid, mahalagang maintindihan natin that God avenges the innocent. Maaring hindi kayang ipagtanggol ng isang tao ang kanyang sarili, wala siyang kayang gawin sa kanyang sarili, ipaglaban ng kanyang sarili, but one thing is for sure, God avenges the innocent. Ipinagtatanggol, ipinaghihiganti ng Diyos ang mga inosente. Okay? He does so in the basis of His holy anger and righteous judgment. Kung siya po, kung ipagtatanggol niya po ang mga inosente, ang mga martyrs, no, ang kanyang kawan na pinagpapatay out of injustice, mga kapatid, no? Hindi ito dahil emotional ang Diyos. No. The basis of that vengeance is His holy anger and righteous judgment. Okay? Ano pong makikita natin dito sa huling talata? Ang sabi ng Panginoon, the voice of your brother's blood is crying to me from the ground. So, Abel is no longer, pero ang tinutukoy ng Panginoon, sapat na ang dugo ni Abel upang tumawag sa Diyos at humingi ng hustisya. God is perfectly just. Makatarungan ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin kailangang magsalita kung minsan. Hindi natin kailangang magsalita at humingi ng hustisya. Alam ng Panginoon kung kailan dapat ipadala at kanino dapat iparanas ang hustisya. The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. Cain hated and killed Abel not because he did something wrong, but because he did something right. Cain took offense in Abel's good deed, for it exposed his evil heart. And this is usually the case. May mga tao na magagalit sa iyo dahil ikaw ay gumagawa ng dapat mong gawin na nakalulugod sa Diyos. Hindi lahat ng bagay na ginagawa mong nakalulugod sa Diyos ay nakalulugod sa mga taong nakapaligid sa iyo. No? At sa mga pagkakataong ganito, no? Napakahalaga na alagaan po yung ating mga puso. So, ito po yung pagkakataon na pwede rin po nating pakinggan ang sinabi ng Panginoon kay Cain nung siya ay binibigyan ng warning na ang kasalanan po ng pagkamuhi ay gumagapang unti-unti na lumalapit sa atin at nagnanais na tayo'y lapain. Kaya hindi natin bubuksan ang pintuan ng ating mga buhay laban sa kasalanang ito. God's punishment against Cain, makikita po natin, this is a wonderful insight as well, mga kapatid. God's punishment against Cain still reflects His merciful heart. Ano pong ginawa ng Diyos kay Cain? Okay? He could have killed him in an instant. Alam niyo po ba na ang kaparusahan talaga sa ginawa ni Cain
ay kamatayan. Eye for an eye, tooth for tooth, blood for blood, as the Old Testament law commands. Okay? Although ito kasi yung ito kasi yung nauna pa But instead of being killed in an instant, ano pong ginawa ng Diyos? He was rejected from the land. Siya po'y pinalayas. At nag-alala po si Cain. Si Cain po wala pa rin pagsisisi. Ang makikita po natin dito, Cain was not repentant of his sins. He was not sorry for his sins. He was actually sorry of the punishments caused by his sin. Ang sabi niya, this punishment is too difficult for me to bear. Hindi naisip ni Cain kung anong pwedeng idulot ng kanyang ginawa sa damdamin ng Panginoon. Ang concern ni Cain ay ang kanyang sarili. Lord, sobra namang punishment yan. Sobra naman napakahirap na yan, Buti hindi sinabi sa kanya ng Panginoon, dapat nga patay ka Dapat nga katayin din kita Pero instead of doing that, the Lord has demonstrated mercy to Cain. And instead of killing him, siya po ay pinalayas sa lupain. What a gracious God we have, mga kapatid. At takot si Cain. Ang sabi niya kasi, baka naman pag ako naggumala-gala dyan, palaboy-laboy na lang ako, pagtatangkaan ng buhay ko ng kung sino-sino, Panginoon, baka ako ay kanilang patayin. And this is usually the case, mga kapatid. Takot tayo na mangyari sa atin yung mga bagay na ginawa natin. Okay? Cain killed Abel, and now he's worried that he will be killed as well. Ganon din naman, mga kapatid, Kaya sinabi sa atin ng Panginoon, gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin nila sa'yo. Pero yung mga bagay-bagay na ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gagawin, di po ba? And this is basically the case in Cain's perspective. He's now afraid of experiencing the same. He does not want to be killed. Alam niyo po ang ginawa ng Diyos? Ang sabi sa kanya ng Diyos, Cain, hindi yun ganon. Nilagyan siya ng tanda. He was given a mark. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, if anyone kills Cain, he will suffer vengeance 7 times over. Narinig niyo po yan? Ang sabi ng Panginoon kay Cain, kung sino mang papatay kay Cain, ay makatatanggap ng paghihiganti ko, ng paghihiganti ng 7 ulit. Okay? Now, what do we see here? Before we go to the actual insight, mga kapatid, gusto ko lang pong isingit. Dahil marahil marami po sa inyong nagtatanong, mga critical thinkers ng A Blessed Church, ano ba yung mark? Yung salitang mark po sa Hebrew ay oath, O-W-T-H, na ang ibig sabihin ay sign or token. Ngayon, hindi po natin alam kung anong itsura nun. Basta yun ay nakalagay sa katawan ni Cain. It could be a scar, pwedeng tattoo, Kaya lang meron akong gustong i-correct kasi meron po akong nabasa. At marami pong nagtuturo actually many years ago na yung mark ni Cain po ay tumutukoy doon sa black skin color. Ang sinasabi po nila, ginawa raw pong black ng Panginoon ang kulay ni Cain bilang marka. Kaya lang po, ito po ay walang biblical basis, I must tell you. Ito po ay ginawang excuse ng mga tao para gawing alipin yung mga Aprikano. It has become an excuse for some people, abusive people, to justify African slavery. Wala po sa Bible na tumutukoy o wala pong account sa Bible kung kailan ginamit po yung salitang oath or mark na para tukuyin po ang skin color. So yun po ay walang biblical basis. So we do not know what that mark is. Yun lang po gusto kong sabihin. Huwag lang tayong mag-speculate na yung mga African ay galing sa lahi ni Cain. We do not have strong basis to say so. Okay? Now, punta po tayo sa actual insight. God was determined to avenge Cain, the murderer. Okay? Now, if God can avenge a violent murderer like Cain from people who attempts to kill him, how much more
when the same deed is done against the innocent. God hears their cry. So ang punto po, kung nagawang ipagtanggol ng Diyos si Cain na mamamatay tao, paano pa kayang ipagtatanggol ng Diyos ang isang inosente? Hindi po ba? Kung ang Panginoon ay handang pagpatung-patungin ng 7 beses ang kanyang paghihiganti sa mga taong papatay kay Cain, then we have an idea that the Lord will also avenge the innocent. Luke 11:51. Ang sabi po, from the murder of Abel to the murder of Zechariah, who was killed between the altar and the sanctuary, yes, it will certainly be charged against this generation. Ang sabi ng Panginoon dito, mula sa pagkitil sa buhay ni Abel at pagkitil sa buhay ni Zechariah, lahat ng aking paghihiganti ay iipon-ipunin ko at pababagsakin ko sa henerasyong ito. He was saying this while he was preaching in the Mount of Olives. Ito po ay bahagi ng Olivet Discourse na tinatawag ng mga theologians. And one interesting note po mga kapatid, si Abel po ay ikinuwento sa Genesis at si Zechariah naman po ay ikinuwento sa Book of Chronicles. Genesis to Chronicles. Ang Jewish canon po ay nagsimula sa Genesis at nag-end po sa Chronicles, yung Jewish Bible. Okay? So nung sinasabi ng Panginoon, He will avenge His servants. He will avenge His people. He will avenge the innocent. And many scholars po agree that this already happened in history. Kasi ang sabi niya po, I will charge those murders against this generation. Sa Hebrew po, ang generation po ay pumapalo ng 40 years. Okay? So, lumalabas po, according to many Bible scholars, itong paghihiganti na tinutukoy ni Jesus para sa mga pinatay tulad ni Abel hanggang kay Zechariah ay ibinagsak ng Diyos sa Jerusalem noong 70 AD. No? So many scholars agree that God avenged the death of His martyrs through the horrifying attack of Rome against Jerusalem in 70 AD. So hindi po nagbibiro ang Panginoon. Kapag sinabi niyang ipaghihiganti ko kayo talaga. At maganda pong pag-aralan niyang 70 AD. Punta po kayo sa YouTube. Tingnan niyo lang po, marami pong historians o marami pong historical account na dinidiscuss sa YouTube about 70 AD. Yan po yung pagkakataon kung saan sinugod po ng Roma ang Jerusalem at talaga namang maraming libo-libong Hudyo ang namatay. No? At ito po yung mga pagkakataon na maraming Hudyo po ang nagtago sa kabundukan o sa mga burol. At napakatalino po ng mga Romans during that time. Pinatay po nila ang source ng tubig. Pinatay po nila ang source ng food around the area. And those people who were hiding in the hills, on the hills, ended up eating one another. At ang sabi ng Diyos sa Matthew 24, hindi po ba? Sabi niya, manalangin kayo na kapag ito'y nangyari na, no? Talking about the destruction of the temple in Matthew 24. Sabi niya, when this happens, pray that you are not pregnant because it will be more difficult for pregnant women when this happens. It happened in 70 AD, mga kapatid. And history tells us that parents ended up eating their own babies. There was cannibalism in the land. Yung pinakamatindi pong tribulation na naranasan po ng mga Hudyo ay naganap po noong 70 AD. And this is how God avenged His servants, His people. Revelation 6:10. They shouted to the Lord and said, yung they po pertains to the martyrs who were killed. They shouted to the Lord and said, O sovereign Lord, holy and true, how long before you judge the people who belong to this world and avenge our blood for what they have done to us? Ang nagsasalita po rito ay yung mga pinatay para kay Kristo nang wala naman pong ginagawang mali. These are the martyrs who were killed in Nero's time. And the prophets and the apostles, hindi po ba? Servants of God who were killed innocently. Okay?
Alam niyo po kung ano pong tugon ng Diyos. We see po in Revelations chapter 16, there were 7 plagues. Ang sabi po sa atin ng Revelation, meron pong 7 sumpa na dadalhin ang Panginoon sa daigdig. 7. And the third of those plague is found in Revelation 16, 4-6. Bilang paghihiganti sa kanyang mga lingkod na pinatay. Let's read that. Revelation 16, 4-6. Then the third angel poured out his bowl on the rivers and springs, and they became blood. And I heard the angel who had authority over all water saying, "You are just, O Holy One, who is and who always was, because you have sent these judgments, since they shed the blood of your holy people and your prophets. You have given them blood to drink. It is their just reward." So ano pong makikita natin dito? Ang Diyos po ay naghihiganti. Okay? Pero kailangan din po natin makita, mga kapatid, na ang Diyos po ay hindi natin hitman. Okay? Kasi there's that very thin line na hangarin natin ang kapahamakan ng mga taong gumawa sa atin ng masama. No? And by doing that, nagkikip na rin po tayo ng kasalanan sa ating puso na maaaring lumago at maaaring lumaki hanggang sa pagkamuhi at pagpatay, mga kapatid. So we have to be very careful. Although this is difficult, no? Ito po yung napakahirap na tagpo, no? But let us always remember that even God does not rejoice in the suffering of the wicked. Yes, He is just, pero hindi niya po ito ginagawa na para siyang trigger happy, na tuwang-tuwa at humahalakhak habang sila'y nagdurusa. No. Our God is not like that. No? Kaya po napakahalaga bilang mga tao na tayo po ay nakatutok lamang sa pinapagawa ng Panginoon at hindi natin hinahangad, no? At hindi natin inaabangan na yung mga taong gumawa sa atin ng masama ay mapahamak. And it will be a very, very difficult struggle, no? Napakanipis ng linyang naghahati sa personal na paghihiganti at pag-aabang ng hustisyang mula sa Panginoon. So we always pray, no, in our weakness, that God would cover our hearts sa ganitong klaseng bagay. The Lord warns us in Proverbs chapter 3, verses 29 to 30, mga kapatid. Sabi rito, Do not plan evil against your neighbor who dwells trustingly beside you. Do not contend with a man for no reason when he has done you no harm. The point is, kapag walang ginagawa sa'yo, manahimik ka. Kapag walang ginagawa sa'yo, wala kang karapatan na guluhin ang kanyang buhay. Because God avenges the innocent. God avenges the innocent. And mga kapatid, this is the good news. This gives Christians enough reason to forgive. Ito po ang nagdadala po sa atin ng kapanatagan na kahit po tayo nasasaktan at kahit po tayo nagagalit, no? Nasasabi natin sa Panginoon, Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyong bagay na ito. Forgiveness is not about ignoring the pain. Meron pong maling pagkakaunawa sa pagpapatawad. Ang akala po na iba, kapag nagpatawad ka, kailangan wala ka nang nararamdamang sakit. That's not right. And that's not true. No? Of course, the pain is there kasi po ang sugat po ay naghihilom. Okay? Naghihilom. At ang paghihilom po, it may take time. Hindi po yun pag sinabi mo, I forgive you, uy, wala na, hindi na ako nasasaktan na. No, it's not like that. Ano pong ibig sabihin ng forgiveness? Biblical forgiveness is about denying yourself of any right to harm the other person back. Ito yung kapagpapatawad po, ito po yung pagkakataon kung saan sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, nasaktan ako. Kung ako lang, sasapukin ko na yan. Kung ako lang, gagawin ko na ng masama yan, Panginoon. Kung ako lang, babawi ako. But Lord, I'm waiving any right. I'm waiving this right of hurting him back, of hurting these people back. I would not want to ruin my Christianity. Ito po yung tagpo na ipinagkakatiwala natin sa Panginoon, yung ating mga pains. Dahil wala pong karapatan ng kahit sino man sa atin na kumuha o maghiganti ng naayon sa ating nais. We believe in the justice of God, mga kapatid, and that settles it all. Okay?
Now, from the human perspective, murder is the physical act of taking another's life. Pero mga kapatid, kapag pinag-aralan po natin ang sinasabi ng Diyos, kung paano niyang binibigyang kahulugan ang pagpatay, no? Murder is any thought or feeling of deep-seated hatred or malice against another person. Yung pagkamuhi natin, yung ating pagkainis, minsan kailangan tanungin natin ang ating mga sarili, bakit ka ba galit? Bakit ba ako nagagalit sa kanya? No? Kasi minsan nakakalimutan natin na yung pinanggagalingan ng ating galit ay walang lehitimong basehan. Minsan nagagalit tayo kasi ayaw natin ng pagmumukha, ayaw natin ng paraan ng pagsasalita. Nagagalit tayo kasi magkaiba tayong prinsipyo. Nagagalit tayo dahil yung post niya parang natamaan tayo. 'Di ba? At kung ano-ano pa man, ano? We have so many. We have so many illegitimate, invalid reasons to be angry at people. So from time to time, kapag po tayo ay namumuhi sa kapwa, we must ask ourselves, bakit ba ako nagagalit? And then we will find many times, kaya tayo galit, kasi yung kaibigan natin, galit sa kanya. Okay? O kaya naman, kaya tayo galit, dahil lang magkaiba tayo sa kanya. No? Gusto natin lahat ng tao kaparehas natin. Di po ba? But the point is, we have to ask the Lord to guard our hearts and protect it from hatred and malice. In other words, murder is more than just a physical act that constitutes murder to God. What constitutes murder to God, no? Ang sabi sa atin ng Panginoon, 1 John 3:15, everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Bigat, mga kapatid, ano? It is dangerous to carry grudges and harbor bitter feelings in our hearts. Dahil po lahat po yung ating galit, ito po'y lumalago. Yan pong problema sa galit. Hindi naman halaman, pero lumalago kapag itinanim sa puso natin. No? So hindi natin ito dinidiligan. Hindi natin inaalagaan. Hindi natin pinagtitimpla ng kape at wini-welcome ang galit. Ito po'y ibinababa sa paanan ng Diyos. Ito po ay pinagkakatiwala sa Diyos. Maging yung ating mga sugat po ay pinagkakatiwala sa Diyos. Dahil kung hindi, kapag po ito'y lumago, we will find ourselves murdering other people. Maybe not the actual murder, but in thought, in thought and in deed, no? Kaya po, we do not give foothold to the devil. Yun po sinabi ni Pablo sa Ephesians 4:27. Sabi niya, neither give place to the devil. Huwag bibigyang pagkakataon ang kaaway. Dahil kung hindi po tayo maingat, pwede po nating tuksuhin ang ating mga sarili at maging dahilan ng ating sariling pagkapuksa. We are talking about this, mga kapatid, because we are not exempted to these things. We are weak and we need help coming from God to avoid this sin of shedding innocent blood. Let us all pray. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Thank you for your grace. Lord, we acknowledge that we have committed this sin of hatred in our hearts. Maaaring hindi kami aktual na pumatay, Panginoon, pero marami na kaming napatay sa aming mga isipan, napatay sa pamamagitan ng aming mga dila. At ito po, Panginoon, ay inihihingi namin ng tawad sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kahabagan sa amin. Tulad po ni Cain, marapat po sa amin na puksain. Tulad po ni Cain, ang karapat-dapat po sa amin, Panginoon, ay kaparusahan. But instead, Lord God, you give us a chance, Lord, to be restored. Instead, Lord God, you have revealed the gospel of Christ to us, transforming us, Lord, from glory to glory. Lord, hilingin namin, Panginoon, nalinisin niyo pong patuloy ang aming mga puso at hayaan niyo po na ang pusong ito ay maging trono lamang ni Jesus at pangunahan lamang ng banal na Espiritu. Hindi pangunahan ng galit, hindi pangunahan ng pagkamuhi.
Hayaan niyo po ng isipan namin, Panginoon, na ang lalamanin lamang ay si Jesus at ang kanyang mga utos. Huwag nawa kaming pangunahan ng aming mga isip na magplano ng masama sa aming mga kapwa. And Lord, if ever, Lord God, na kung may nakikinig man ngayon sa tagpong ito na nagkasala sa pagkitil ng buhay, Panginoon, maaaring aktwal na pagkitil ng buhay, Lord, I pray na paghilumin mo ang kanyang puso. Tulungan mo siya, Panginoon, na makita kung gaano kamuhi-muhi ang kasalanang ito at piliin na harapin ang consequences, Panginoon, ng kasalanang ito. There's hope, Lord. There's hope for every one of us. There's hope even for murderers, oh God. Once we put our faith in you. Lord, give us the strength to guard our hearts for your glory. Lord, it is difficult, but it's never impossible by your grace. By your grace. By your grace, Jesus. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. All that I am, all that I have, I laid them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang nagmumula lamang po sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon at manatili po tayo sa ilan pong mahahalagang announcement. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need.
hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God and Savior. Come on, we'll shout it out louder now. We'll sing it out forever. Hear our praise rising up.